Ayun. Ayan ang napakaraming mali ngayon. Nako. Oo. Oho. Yung pagkakatanggal sa akin, wag niyo na isama sa mali. Pabayaan na natin Okay sila. na, okay na sa inyo. Okay ano? na ako doon. Oho. Kasi nakatikim na ako ng kape. Oo nga naman. So Oo. medyo nakakapagtaka nga. Kaya to. ako nagpunta rito. Aba dito, makakapagpaliwanag ako rito. Opo. Dito, hindi ako pipigilan ni Nelson. Ballpark figure. O sabihin mo na lang, marami, medyo marami, Oho. o marami. Hindi pa niya masabi yun eh. Wala siyang Because ano man ang sagutin niya doon, sasabi, marami pala eh, medyo marami pala eh. Opo. Ipatawag nating lahat, hindi lang ang opisina ng Vice President. Lahat para may confidential fund sa Kung intelligence ang fund. ginagawa natin, kung totoong gumagawa tayo ng panukalang batas, para mas magandang magawa natin, patawag mo yung marami. Pang lahat. Opo. Hindi itong in-isolate mo lang na isa. Yun ang punto ko eh. Opo. Because I will later move, sabi ko. Doon ako inano na, Ayun. you cannot do that because you are no longer a member. Hindi kayo pwede mag-motion. O, isipin mo. Man confidential fund at saka yung intelligence fund. Oo. Hindi ka ako nabanggit sa privilege speech ka ko ito. Binubulungan siya ng mga Opo, nung staff nasa niya tabi, doon. opo. Marami na siyang staff na abogado rin eh. Opo. Your Honor, sabi niya, hindi lang naman ay kaya ganun. Basta sinabi niya, anything that is in connection with public interest. Kung pag-usapan natin yung kanina lang, napanood ko kayo, yan pa po ang suot nyo, parang wala pa tayong isang oras. Meron palang pagdinig kanina, ang isang komite, parang ano to, parang ang counterpart na to sa Senado, yung Blue Ribbon Committee. Tama ba, Kong? Yung good yan, opo. At doon po, inimbitahan nila kanina ang pangalawang Pangulo. Nando naman po ang pangalawang Pangulo, VP Inday Sara, pero ang nangyari, mukhang, dapat ba mag-oath, Kong, yung mga nandun, at mukhang hindi ata nag-oath si VP Inday. Ano ba nangyari kanina, Kong? Kasi traditionally, kapag ka ikaw ay inimbita as a resource person, Okay. siguro nakikita niya yung maraming mga nakitang mga irregularities. Opo. Unang-una, gumagawa ba kami talaga ng batas nung pinatawag siya? Aha. Ang pinag-uusapan kasi is budget briefing. At ngayon, plenary debates na. Opo. Nang dahil lamang sa isang privilege speech nung isa sa aming mga kasama, Opo, oho. yun ay kaagad na nirefer sa Committee on Rules. So tama, una ko nga, tama po ba? Kasi may nag-privilege speech. Kung di ko nakakamali, Congressman Roland Valeriano po yan, Kong, Maynila, ang nag-privilege speech. Yun nga daw, si Kong Valeriano ay nagsalita. Hindi ko nga naihayag kagad yung objection ko doon sapagkat nahuli nga akong dumating kasi bago yon meron akong dinaluhan na isa pang committee hearing Okay. yung tungkol doon sa prangkisa naman ng Davao Light and Power Company. Electric cooperative po ito. Oo, na kailangan akong pumunta ron para sa ganon ay iparating ko yung aking misgivings kung hindi man objection. Kasi napakaraming areas ang sinakop ng Davao Light. Opo. Doon sa bandang Davao, ano? Na kung saan ay merong existing franchisee doon, yung Nordeco eh. Ang sabi ko, paano ang mangyayari rito kung sakasakali merong dalawang nagseserbiso sa isang franchise area Opo. at pagkatapos dahil sa laki ng Davao Light, eventually mapapatay niya yung Nordeco. Kakainin niya, opo. Kasi yung Nordeco, merong existing franchise. Opo. Ang sinasabi sa batas kasi, Jen, kinakailangan yung prangkisa ng mga electric cooperatives, Opo. payagan mong matapos niya yung kanyang termino. Okay. Ito, pinayagan nila na kunin yung mga areang sineserbisyuhan ng Nordeco, Nordeco, na sila na yung magsaserbisyo. Samantalang may existing franchise po siya. Merong existing franchise. Ayun. Sabi ko, alam ko pinayagan sa isang kaso, pinayagan ng Korte Suprema, yung multiple franchises in one service area. Okay. Opo. Pero sabi ko, kailangan malaman nyo, kaya pumayag ang Supreme Court doon, gagawin lamang yon in pursuit of the common good.
Ah, O kailangan pag-usapan natin ano ang common good dito para payagan natin yung pagkarami-rami ka akong sinakop na area ng Davao Light. Light. Oho. Unang-una na nakikita kong mali dyan, mawawala yung competition. Kasi mamamatay yung Nordeco. Okay. Sabi ko, Mr. Chair, ilang ka akong beses binanggit yung salitang competition sa Republic Act 9136, itong EPIRA. Opo. Hindi niya alam. 11 times. Okay. Oho. Yung salitang anti-competitive, 10 beses niyang sinabi dyan. Okay. Yung salitang competitive, 10 beses din binanggit dyan sa batas na yan. Anong ibig ko sabihin? Ang batas na yan ay nagsusulong ng competition. Papatayin mo yung isa. Oho. O di wala ng competition. Paano ngayon nasusunod yung batas? At paano tayo nakakasiguro na mas bababa? Sa ngayon, sinasabi ka ako ng Davao Light na mas mababa ang makukuha niyang presyo, may bibigyan niyang presyo dahil hindi niya sinasabi sa inyo, kumukuha siya kako ng kuryente doon sa Agus Pulangi power plant, okay. yung Oho. hydroelectric plant diyan sa doon sa Agus Pulangi. Oho. Tapos sabi ko sa ERC, bakit kasi pinapayagan ninyo na makakuha siya ng halos 50% ng capacity ng Agus Pulangi? Ba't hindi nyo ibigay sa Nordeco? Yun na nga. Yun ang Ang Nordeco, sabi ko, ang kanyang kliyente, Oho. puro mga residente. Okay. So kapag ka sa Nordeco mo binigay yan, lalong may bababa ng Nordeco. Binigay mo ka ako sa Davao Light, ang consumers niyan, puro industrial and commercial. Commercial establishment. Ayun. Pangalawa, Davao Light is a private stock profit-oriented company. Okay. Yung Nordeco is non-profit. Ayun. Oho. Kaya sabi ko, tinatala ko yung objection ko dito para pag-usapan muna natin, huwag nyo nga approbin yung substitute bill na yan. Mukhang talong-talong nga ang Nordeco. Hindi ko doon, maintindihan. Kong. Nasaan ba ka ako yung Nordeco? Bakit hindi ka ako pumalag? Yun na nga. Kaya Mukhang... nagmamadali ako, umalis ako dahil pupunta pa ako dun sa isa. Ayun. Kaya Oho. sinasabi mo, ba't ako wala? Nahuli ako dahil gusto ko pang Oho. gusto kong ihayag yung aking objection doon sa kuryente. Ng Nordeco at ng Davao Light. Opo. Oho. Oo. Well, abangan natin yung punto na yan. Malaking issue din pala yan, Kong. Ano? May kinalaman po sa mga consumer ng kuryente. Hindi naman ako pupunta doon ng walang dahilan eh. Opo, opo. Well, ito na nga po, Kong. Napunta tayo doon sa... so ano pala yun? Ano ba? Investigation po ba yun? Sinabi nila- In aid of legislation? Sinabi nila, investigation in aid of legislation. Okay. Ngayon, dahil nahuli ako, sabi ko, teka muna, Mr. Chair, pwede po ba akong magtanong? Opo. Dito po kasi sa tuntunin ng ating komite, sabi kong ganyan, sa Section 2, sinasabi, bago tayo magsimula, dapat merong preliminary determination na itong pinag-uusapan natin, Oho. ito nga yung privilege speech, principally and directly related to misfeasance, non-feasance, and malfeasance. Okay. Opo. Kasagot-sagot nung chairman. Chairman ng komite. Oho. Sabi ko, kasi kung ang naririnig ko nga ito, pinag-uusapan nyo naman confidential fund at saka yung intelligence fund. Oo. Hindi ka ako nabanggit sa privilege speech ka ako ito. Binubulungan siya ng mga Opo, nung nasa staff niya tabi, doon. opo. Marami na siyang staff na abogado rin eh. Opo. Your Honor, sabi niya, hindi lang naman kaya ganun. Basta sinabi niya, anything that is in connection with public interest. Yung confidential fund and intelligence funds are matters of public interest. Aha. Nandun na ako, Mr. Chair. So, did you make a prior and preliminary determination na yung pag-uusapan natin na intelligence fund at saka confidential fund ay directly and principally Opo. related to malfeasance? Misfeasance, Nasaan ka ko yung order mo? Oho. Nakalagay dito sa Section 4 at saka Section 5, gagawa ka ng order delimiting
the investigation. Parang pre-trial order ito, kumbaga sa korte, sabi ko. Tama nga naman. Nasaan yung pinirmahan mong order? Kasi kanya wala ka rito. Basta't sinabi namin merong jurisdiction. Hindi nga ganun na nakalagay, there should be a preliminary determination. Pagkatapos i-set out mo by means of an order, ano-ano yung parameters, bakit konektado sa malfeasance? Malfeasance ba, non-feasance o misfeasance? Kailangan mong yan. Kailangan mo ipaliwanag. Nako. May pumunta. Alam mo naman yung mga agawan na, may gumaganyan-ganyan na naman sa akin. Akala mo naman nakakaintindi yung mga yun. Yung isa, alam mo naman yun, huwag na natin banggitin. Hindi ko, ako naman niniwala, mga kaibigan mo naman yung mga yan. Pero doon sa punto ko, ako nagingiti sa bagay. Sa kasamang palad, kaibigan ko nga. Yun naman po ko, mga kaibigan nyo, kaya huwag na natin banggitin, baka magdamdam pa. Baka naman nag-usap-usap sila kung, kasi dito nabigla ang marami, dati pala kayong vice chair ng committee ito, kanya lang namin nalaman na hindi na pala kayo vice chair at hindi na rin pala kayo miyembro ng naturang komite. Paano kasi, nung ako'y nagpahayag na, tinatanong ko yung COA, sabi ko, Mr. Chair, I will take advantage of the presence of the representatives from COA. So tinatanong ko, alin-alin po bang opisina ang nabibigyan ng confidential or intelligence funds? Makikita mo yung pagsagot nila, parang alumpihit pang sumagot, para bang hindi nila alam. Ang dami nila eh. Ano po, LGU po? Sino nga sa LGU? Hindi ba yung mga opisina ng mayor? Hindi naman po. Oo nga, alin-aling opisina ng mayor. Sa dami ng mayor natin dito sa bansang ito, at saka mga gobernador, GOCCs, Office of the President, yung kapulisan, even the armed forces of the and then the intelligence agencies of this country are recipients of intelligence and confidential funds. Sino-sino? Bigyan mo ko ng ballpark figure. But, gusto ko para wag lang, humahahaba lang tsaka magkakasamaan lang na loob Gusto ko sabihin, paano niyo ako tinanggal? Sino po nagtanggal sa akin? Hindi niyo man lang ako kinausap. Di ba? Not even a modicum of respect was accorded to this representation in replacing me as vice chair of this committee. At ngayon pala, gusto niyong mangyari, pagka pala inalis ako as vice chair, automatic pala ako, naalis din ako na member. Hindi na kayo miyembro ng komite. Paano nangyari yun, Nelson? When Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo was removed from her office, she was still Deputy Speaker. Nawala lang yung Senior Deputy. Pagiging Senior Deputy Speaker. O di sana, nung tinanggal siya as Senior Deputy Speaker, natanggal na rin siya pagiging Deputy Speaker. Hindi na sila. Ano dito? Nasaan ang logic dito? Pero hindi masakit ang loob ko dyan, Sinasabi ko lang para maintindihan ng kababayan natin kung anong nangyayari sa amin ngayon. Ayun. Di ba? So ito'y tradisyon pala kailangan maging bukas sa kaalaman nila. Tradisyon yun na parang hindi na rin pala ginagalang ngayon ng Kongreso, ng Kamara. Ng ano? Yung tradisyon ninyo na dapat kapag ka may aalisin, at sasabihan man lamang siguro yung mga miyembro. Di ba? Alam mo, hindi lang tradisyon yun, kagandahang asal yun. Well, tama kayo, no? Respeto na lang sa kapwa. Kapwa honorable tao. Yung tradisyon kasi medyo malalim pa yun Ang pinag-uusapan is a customary, a modicum of respect. Dahil magkakasama tayo. Kultura kasama ako sa majority. Paano ba yung i-text mo ako? Kong, pasensya na may kursunada sa posisyon mo. Ibigay ko muna sa kanya. Pero member ka pa rin. Halimbawa ganon. Kasi member ako nun Yung pagiging vice chair, pribilehyo lang yon. Inalis mo akong, pwede mo akong alisin na vice chair. Pero member ako Saan mo ka ako ibinatay na tuntunin? Wala silang maipakitang tuntunin Basta okay lang papayag ako na kapag inalis mo ako bilang vice chair, naalis na rin ako bilang member, ipakita mo lang sa akin ang tuntunin. Okay na ako. Mukhang namroblema si Kong Joel Chua kasi first term congressman ito Ay, wala naman akong problema sa kanila. Kung sagutin nila o hindi nila sagutin, wala akong problema dyan. Pero ang nakalimutan ko lang, dahil sa pagmamadali ko kasi, Jen, una,
Anong pangalan nung congressman na nag-deliver ng privilege? Congressman na Roland Barillano po, ng Maynila. Opo. Ang mali doon, yun ba ay na-occupy ito? Hindi. Parang third termer na bata o second termer na congressman ng Maynila. Oh, sa makatwid, marami nagkamali doon eh. Siya at saka kung sino man yung deputy, kung sino man yung speaker ng panahon na siya nag-deliver, Opo. pati yung isang batalyon na kasangkot sa opisina Opo. ng majority leader. Oho. Kasi ang majority leader ang bastonero. Tama po. Kaya narito eh. Lahat ng kanyang deputy majority leader, assistant deputy majority leader, hindi naman lang nila naisip na kapag ka ang isang panukalang batas, yung bill, ito yung panukalang Opo, batas, panukalang yung batas. budget. Oho. Kapag ka dinideliberate ang isang bill, Okay. kabawal-bawalan na may tatayo sa plenaryo at magdi-deliver ng privilege speech on the same subject matter. Bawal pala Tradisyon yun. yan, Bawal tradisyon. yun. Hindi lang kami, maski sa Senado magtanong ka, kilala mo naman si... Tama. Kung Francis Tolentino, Sentol, opo. Tanungin mo si Tol. Ayun. So, Tanungin mo si Robin Padilla, baka alam niya. kay Sentol na lang po, okay na tayo. Tanungin mo kay Senator Jinggoy, baka hindi niya alam. So, ganun pala ang practice, Kong. Oo, nakalimutan ko. Opo. Kasi nga, medyo hindi pa ako kumakain kanina eh. Opo. Yan, sige. Siyempre, patawarin na nila ako. Ang dami ko rin na mga... Nakalimutan niyo yung notes niyo. Pumunta ako sa kuryente, nagmamadali, ang lakas pa ng ulan. Yung note ko, hindi ko dala. Kasi kung binubulsa ko rito, ang ginawa ko, wala na. So, akala ko tapos na ako. Yung minota ko, na nandun sa pangatlong bahagi, hindi ko na naalala. Ayun. Ngayon, hindi pwedeng mag-deliver siya. Bawal yun. Dapat pala pinigil siya nung kung sino man nakatayo sa oras na yun. Bakit hindi pinigil ng presiding Di officer? presiding officer. Okay, Opo. wag na yun kasi deputy speaker yun eh. Opo, oo. Bakit hindi pinigil ng majority leader? Okay, nakalimutan ng majority leader. Si Comanix. Paano yung nandun ng mga batalyon niyan generals? Yung mga bastonero niya nakalimutan. Yung bastonero, deputy majority, meron pang assistant. Mayroon pa mga Kasi SDML. alam ko yun, nung ako naging senior deputy rin ako. SDML, oo. May mga 15 mga tauhan ako doon. Opo, oo. Wala man lang bang nagsabi sa kanila, Your Honor, hindi ka pwedeng mag-deliver. Bawal yan. Bakit wala? Ito pa yung mali. Opo. Okay? Pagkatapos niya mag-deliver ng privilege speech, ni-repair sa rules. Ay, ni-repair ka agad, oh. So, Hindi pa rin napansin ng rules ni repair. Sabi hindi rin tama yun. Wag na natin sabihin na lang natin na itala na lang natin sa journal, Opo. pero wag niyo nang i-repair sa amin. Magkakamali tayo may diyan. privilege speech na lang, halimbawa. Ito na naman ang susunod na mali. Oo. Din-repair sa rules. Ang rules, ni-repair sa good government. Okay. Tama po. Kaya napunta nga kayo na sa hearing. Mali yun eh. Ang Opo. dapat na ginawa, wag na nung i-repair sa amin, diretso niya sa appropriation committee kasi ang pinag-uusapan is the budget. Pro dapat na may hawak. Yan. Ayun. Ayan ang napakaraming mali ngayon. Nako. Oho. Yung pagkakatanggal sa akin, wag niyo na isama sa mali. Pabayaan na natin sila. Okay na sa inyo. Okay na ako doon. Oho. Kasi nakatikim na ako ng kape. Oo nga naman. So Oo. medyo nakakapagtaka nga. Kaya ako nagpunta rito. Dito, makakapagpaliwanag ako rito. Opo. Dito, hindi ako pipigilan ni Nelson. Yan nga. Di ba? Oho. Ikaw naman, pwede mo rin akong buyuin, di ba? Hindi mo Oho. Oo nga naman, ano? Ay, nako. At saka yung iba nga, pinupuna dahil sa hindi ginagamit yung pondo dyan. Ayun, yung Diba? sobra naman ng pagtitipid, hindi naman nila ginugugol. wala nga pumapansin doon eh. Oo. Pareho lang naman ang epekto nun kung sakasakali, baka mas malala pa eh. Oo. Oho. Yung Sinong pwedeng humatol ngayon? Okay, ginastos ko ng 15 araw, halimbawa, 11 araw. Sino makakapagsabi na mali yun? Okay. Sasagot pa lang ako Oo nga. binabanatan nyo na ako. Sasagot ako sa inyo. Sabi kanina nung COA, dahil po sa kakulangan ng mga ibang supporting documents, Oo. yung iba po naman ay hindi naging compliant to sa mga ibang requirements na kinakailangan po, kaya po nagkaroon po ng notice of disallowance. Oo. So, sa sandaling mapatunayan niya yan, sa sandaling makakuha siya ng supporting evidence, halimbawa, sa sandaling makapag-comply siya, magiging allowed din yan, hindi ba? Opo, kanila.
Ba't hindi mo hintayin yun? Oo nga. Ay, paano nga pala kung ano, lumabas ang pagkakataon after 6 months, sinabi ng COA, oy, allowed pala, tama pala yung report, yung Oo. disallowance pala ay... O, tatayo daw yung nag-privilege list para sabihin niya, I'm sorry, Madam Vice President. Pero yung paggalang, hindi mo na binigay, di ba? Damage has been done. Tumira ka na kagad. Kahit na mali, na hindi ka dapat tumayo sapagkat merong pending bill, Oo nga. tumayo ka at walang sumansala sa'yo dahil sa kanyang sa pagmamadali ninyo na magkaroon kagad kayo ng hearing. Ayun. Di ba? Yun ang naglululundag. Yang din po naman, itong mga pagkakataon ito, sabi nyo nga, ano na lang ngayon ang gusto nyong iparating doon sa sektor ng urban poor, para ho sana sa kaliwanagan. At siyempre, wag naman sila masipahayo kung at least kahit paano, mabigyan pa rin natin sila ng pag-asa sa kanilang buhay. Di ho ba? Sabi ko naman sa kanila, huwag silang mawalan ng pag-asa. Habang may buhay, ay mananatili tayong kumakapit sa pag-asa na balang araw ay makakamit pa rin natin yung inaasam natin na pagtatagumpay, kung hindi man siguro sa madaling panahon, basta antayin natin. At huwag kayong malulungkot dahil sa dami ng nalulungkot ngayon din. Oo nga, marami Dapat sana hindi mo na tinanong yun eh, di ba? Oo. Nagsisisi tuloy ako. Diba, Yun ang hina-high sinabi blood ko. pa rin ngayon ko. Baka kung magkasakit pa yung mga mahirap na nga ang buhay. Magkakasakit pa. Oo. Hindi, meron naman tayong Lebex kong. Medyo Di ba? Supreme Barley tayo. Pampalakas ng resistensya ko. Pampalubag loob. Yun nga, yun ang aking gustong ipaalam sa kanila. Alam mo, yung binabanggit ko kanina na binagbabawalan ang mga miyembro na magsalita kapag merong pending bill, ano? Opo. Actually, yun ay basic sa amin yun eh. Opo. Sabi nga namin, nababalutan na ng ano yun eh, nababalutan na ng napakaraming susun-susun na tradisyon. Opo. Pero dito sa aming rules of the House of Representatives, 19 Congress ngayon, ano? Naipasulat na ito eh. Rule 17. Ito yung tinatawag na privilege hour. Okay. Section 124 dyan, ha? Aha, okay. Pinahanap ko eh, kasi alam ko ito, nabaano ko eh. Opo, opo. Paragraph 5, nakalagay, members shall not avail of the privilege hour to speak on concerns that are principally and directly related to the subject matter of measures already pending in any committee or in plenary session. Oho. Isipin mo, September 3 nung tumayo siya, nagumpisa yung October 4 yata eh. Opo. Ibig sabihin, nagsisimula na hinihimay na yung budget briefing at malapit-lapit na yung plenary. Yung sinasabi ko opo. nga sa'yo. Actually, nagsimula ang plenary September 6 yata, kung di ako nagkakamali. Opo, yung plenary Halos deliberation. doon eh. Sa makatwid ka, bawal-bawalan na tumayo siya. Ibig, tingnan mo, wala man lang nakapansin. Ako alam ko eh. Opo. Nakalimutan ko nga dahil wala yung record ko kanina. Kaya sinasabi ko ngayon dito. Oho. So, dapat, well, sa part... Pero kahit na mali, kahit na illegal, Opo. ginamit nilang dahilan para ipatawag ang Vice President. Oho. Isipin mo na lang ito dyan. Ito, Nelson, ikaw naman mapag-analisa. Ikaw ang aming analyst dito sa programang ito. Eh. Oo. Yung budget ng Vice President, gusto lahat magtanong. Naglululundag lahat na pagtatanungin ang Vice President Opo. doon sa kanyang budget. Yung kabuuan ng budget, binabawalan kaming magtanong. Hindi mo ba nakita yung kabalintunaan dito, Jen? O, kaya nga gusto ko magkomento ka kanina pa eh. Oho. Naisip mo ba? Saan nakabatay ang katwiran dito? Opisina ng Vice President, halos lahat, Gusto magtanong. nang gigigil lahat eh. Na magtanong lahat. Pero yung kabuuan ng budget, nandun na sa plenary debates, ayaw na kami pagtanungin. Hindi ba kayo nakakahalata niyan? So, pag-isipan ninyo mabuti. Tatango-tango yung cameraman natin. Mukhang naintindihan niya. Nag-iisip din ho kami mabuti kung Ha? Nag-iisip din po kami mabuti. Nakakalimutan nyo kasing isipin. Tingnan mo. Ako kanina ko pa kayo iniintay na at kailangan maunawaang mabuti. Opo. Bakit pinanggigilan? Hindi ko sinasabing wala silang karapatang magtanong. Pero dito halatang halata, pinanggigilan ang opisina ng Vice President tungkol sa kanyang budget. Pero yung kabuuang budget na 6.325 trillion na nakalatag na ngayon sa plenary for consideration,
bawal na kami magtanong. Oh. Anong masasabi mo, Mr. Analyst? Nakakalungkot ka. Nalulungkot ako. Nalulungkot. Nalulungkot ka lang? Nalungkot na rin ako. Kaya nga tinong resulta ko. Ito na, resulta. Resulta ka na ba? Opo, wala na oras eh. Nalungkot lang si Nelson? Yun lang ba yung observation? Nalungkot? Your Honor, tapos Hindi na ba po. umapoy ang damdamin mo? Ayun nga. Eh, Sa mukhang gusto. kaloob-looban mo, hindi ka ba natulala sandali? Natigalgal ka. Oo. Ay, Ballpark figure. O sabihin mo na lang, marami, medyo marami, Aha. o marami. Hindi pa niya masabi yun eh. Wala siyang Because ano man ang sagutin niya doon, sasabi, marami pala eh, medyo marami pala eh. Opo. Ipatawag nating lahat, hindi lang ang opisina ng Vice President. lahat para may confidential fund sa Kung intelligence ang fund. ginagawa natin, kung totoong gumagawa tayo ng panukalang batas, para mas magandang magawa natin, patawag mo yung marami. Pang lahat. Opo. Hindi itong in-isolate mo lang na isa. Yun ang punto ko eh. Opo. Because I will later move, sabi ko. Doon ako inano na, Ayun. you cannot do that because you are no longer a member. Hindi kayo pwede mag-motion. O isipin mo. Oho. Ay, dapat Wednesday, ang kasama dapat natin si Kuya Benny Antiporda Kong. Baka daw sa next Wednesday na sasama sa atin. Kasi nga Oo ay, nga pala. pagka Pasensya na Wednesday. kamot. Nakuha ko yung panahon mo. Oo. Hindi, Biyernes. Friday, punta po kayo uli. Oo. Minsan-minsan na naman. Hindi, pupunta ako sa, sa May lakad kayo. Caraga. Ah, Iniimbita ako ng mga guro ito eh. Ang bilang nila halos 9,000 eh. ganun mo ba? Gusto naman nilang marinig siguro. Caraga, di ano po ito? Cagayan area. Oo. O Cagayan de Oro. Cagayan, hindi, Tama ba? bandang malapit sa bukid nun siguro ito. Ayun, oho. Pagkatapos mula doon, pupunta ako ng Davao dahil yun ng airport. Opo. Doon na kayo babalik sa... Tutuloy ako ng Capiz. Iloilo Ganyan. naman. So kaya naisip ko tuloy na alam mo naman gusto kong hindi ayaw kong magkautang sa inyo eh. Lalong-lalo na sa mga sumusubaybay diyan. Oho. Kaya pala sabi, sumama daw ako sa inyo sa Biyernes, Kong. Doon tayo sa... Oh, sumakay ka na lang ng barko, makakaabot ka rin. Kong, salamat po ng marami sa inyong oras. Salamat po sa mga sumubaybay at sana wag na po kayong malungkot. Talagang ganyan lang po ang buhay. Hindi, pero kayo ba, Kong? Sumaya naman, okay na kayo. Kasi kayo Ay, naman, sa akin, bungad hindi naman di nila ako mapapalungkot pagka ganyan lang eh. Ayun. Kahit na po yung mga kaibigan nyo, kaharap nyo ha, sa Kongreso. Ha? Oh. Eh, sabi nga ng marami dito, Kong, tumakbo na raw po kayo para kayo sumaya eh. Saan ako tatakbo? Jogging daw. Jogging. Oo. Sige. Okay, ito po ang palatuntunan sa Ganang Mamamayan. Ang programa ang paborito ng bayan. At bukas po, maaga tayong gigising, 5:00 dahil may mga balitang kompleto